Magsisimula ang kwento sa kagubatan ng mga hayop sa Yongnam Nation. Isang lalaki na puno ng mga pasa sa katawan ang tumatakbo ng desperado habang hawak ang umiiyak na sanggol sa kanyang mga bisig. Ang kanyang isipan ay puno ng determinasyon habang tahimik na hinihimok ang sanggol na manatiling tahimik, binibigyang diin ang pangangailangan para sa katahimikan upang makaligtas. Nang makahanap ng isang lihim na lugar sa likod ng isang puno, kinausap ng lalaki ang sanggol. Kinikilala ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan ng magkasama, sa kabila ng kakulangan ng pahinga at maayos na pagkain sa loob ng mga araw. Ipinarating niya ang kanyang pagmamalaki sa tibay ng sanggol. Ang lalaki ay lihim na nagbigay ng pahiwatig sa mahalagang pamana ng sanggol, tinutukoy ang kahalagahan ng pagiging anak ng pinuno ng tahanan, ngunit pinigilan niya ang sarili na ipahayag kung aling anak ng pinuno ng tahanan ang tunay na pagkakakilanlan ng sanggol. Ang sanggol ay tumingin pataas sa lalaki na may ngiti sa kanyang mukha. Sa isang sandali ng desperasyon, nakipag-usap ang lalaki sa sanggol, tinanong kung siya ay kilala ng sanggol at humingi ng parusa para sa kanyang mga aksyon. Sa pakiramdam na hindi sapat, pinunit niya ang kanyang damit, tinupi at inilagay ito sa bibig ng sanggol upang pigilan ang iyak nito. Sa mga mata ng determinasyon, binigyang diin ng lalaki ang kahalagahan ng kaligtasan ng sanggol higit sa lahat. Pagkatapos, itinali niya ang sanggol sa isang sanga ng puno gamit ang ilang mga damit. Sa mabigat na puso, siya ay tumakas, iniwan ang sanggol na nanginginig sa hangin. Kinabukasan, isang matandang lalaki ang naglakad sa kagubatan na may ibon na gumagaya sa tunog ng umiiyak na sanggol. Nagulat ang matanda, tumawa at nagtaka kung saan natutunan ng ibon na gumawa ng ganitong tunog. Iniisip na baka ito ay isang trick mula sa isang mahiwagang nilalang sa Warcraft. Sa kanyang pagkamangha, natuklasan ng matanda ang isang sanggol na nakabitin mula sa sanga ng puno. Nang maingat niyang kunin ang sanggol sa kanyang mga bisig, nagsimulang umiyak ang sanggol. Naguluhan ang matanda sa pagkakaroon ng bagong panganak sa mapanganib na kagubatan ng mga hayop, nagpasya siyang magiging hindi ligtas kahit na isang multo ang lumabas. Nagpasya siyang dalhin ang sanggol sa Ghost Village para sa kaligtasan. Pagdating ng matanda sa Ghost Village, sinalubong siya ng isa pang lalaki na nagpakita ng kaluwagan na siya ay nakabalik ng buo. Kinumpirma ng matanda ang pagkakaroon ng sanggol, na isiniwalat na ito ay isang batang lalaki. Namangha sa himalang pagdating ng bata, iniisip ng isa pang lalaki kung paano ang isang batang sanggol ay napunta sa mapanganib na kagubatan ng mga hayop. Tumugon ang matanda ng pilosopikal, na sinasabing ang bawat isa sa kagubatan ay may kwento, at kahit ang sanggol na wala pang 100 araw ang edad ay tiyak na may sariling hindi pa nasasalaysay na kwento. Nang pumasok sila sa nayon, inutusan ng matanda ang iba na magtipon upang ipakilala ang bagong kasapi ng pamilya. Ang matandang lalaki ay nagbigay ng panimula sa kanyang kasama na batiin ang sanggol, ipinaliwanag na ang bata ay mananatili na sa kanila. Isang lalaki ang nagtanong tungkol sa mga ginawa ng matandang lalaki sa labas at kung paano niya dinala ang bata pabalik. Sumagot ang matandang lalaking may salamin sinabing, "Ngayon tinatanong mo kung anak ko ba ito?" Bahagyang nalito, tinanong ng matandang lalaki kung ang lalaki ay nagsasabi na ang bata ay kanya. Nilinaw ng lalaki na halata namang hindi ang bata ay sa kanya, na nagpapahiwatig na silang lahat ay mag-aalaga sa bata ng magkasama. Nagpasalamat ang matandang lalaking may salamin sa pag-unawa ng grupo na silang lahat ang mag-aalaga sa bata. Kinikilala na ito ay isang gawain na masyadong mahirap para sa kanya na mag-isa. Gayunpaman, nagsalita ng mga alalahanin ng isang lalaki kung dapat ba nilang simpleng alagaan ang bata o dapat din siyang turuan. Tapat niyang inamin na hindi niya kayang alagaan ang isang bata dahil sa kanyang pisikal na mga limitasyon at wala siyang pagnanais na magturo. Nilinaw niya na ang presensya ng bata ay walang koneksyon sa kanya. Bilang tugon, pinuna ng isa pang lalaki ang una sa pagiging malamig, na nagsasabing kahit na naging may kapansanan siya, nanatili siyang mapagmataas. Nagsalita ang matandang lalaking may salamin, na tinutukoy si Jianggan, sinabi sa kanya na huwag maging masama. Itinuro niya na sa kanilang grupo, lahat ay may kapansanan sa ilang paraan dahil ang teknikal na, ni din ay sira, para sa pagpapahaba ng buhay at paglikha ng immortal na espiritual na katawan ay sira. Bahagyang nagulat si Jianggan at pinaalalahanan ang matandang lalaki na napagkasunduan nilang huwag pag-usapan o tanungin ang tungkol sa mga pagkakakilanlan sa Ghost Village.
Tinanong niya kung ang matandang lalaki ay ngayon ay isinasa publiko ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Hindi inaasahan ipinaabot ni Jiang Gan ang kanyang nakaraan bilang isang kaakit-akit na Casanova na nakakaakit ng maraming puso, at kilala para sa kanyang kaalaman sa medisina at Yondan Technique, isang Chinese alchemy na may kaugnayan sa pag-unawa sa medisina at katawan. Ipinakita niya na ang kanyang mga kakayahan ay maaaring magpapaalala sa matandang lalaki ng kanyang sariling kaalaman sa medisina at halamang gamot. Bilang tugon, nagbiro ang matandang lalaki na kilala bilang Liho na mahusay si Jiang Gan sa pagpapatawa. Ibinunyag ni Liho ang kanyang sariling pagkakakilanlan bilang hukom ng buhay at kamatayan, na nag-iwan sa kanyang kasama na nagulat sa revelation na ito. Inamin ni Liho na itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan ngunit hindi na niya ito kayang itago pa sa iba, na binanggit na ang apat na kasama ay alam na ang pagkakakilanlan ng bawat isa maliban sa kanya. Ipinakilala ni Hai Yong-soon ang kanyang sarili bilang master ng lihim na mga teknikal, na nag-express ng pagsisisi sa hindi pagsasabi ng kanyang pangalan ng mas maaga. Si Jiang Gan, na naramdaman ang pangangailangang sumunod pagkatapos ng revelation ni Soon, ay ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang magnanakaw na kilala bilang Qian Yodo. Simpleng nagsalita ang lalaking may tali sa ulo, sinabing ang kanyang pangalan bilang si Paenggogo, at nang makilala ni Jiang Gan siya, sumigaw siya at sinabing, dapat siya ang panday na kilala bilang The Golden Hands. Nakiramay si Jiang Gan sa pagkabahala na maaaring naramdaman ni Gogo sa kakayahan niya ay gumawa lamang ng mga kahoy na hose sa kabila ng kanyang pambihirang kakayahan, habang lahat sila ay tumingin sa may kapansanan na lalaki na nanatiling tahimik. Nagtanong si Liho sa iba kung mahuhulaan ba nila kung bakit niya sinabi ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinahayag ni Soon na maaaring layunin ni Liho na gawing disipulo ang bata. Sumagot si Liho tama, ang palagay na ito, ipinaliwanag niya na bagaman nagbago sila sa buhay nilang kriminal dahil sa kanilang nasirang nidan, iba ang sitwasyon para sa bata. Tinanong ni Jiang Gan kung tama bang isama ang bata sa kanila upang makaligtas sa kagubatan ng mga hayop. Pumayag si Liho, kinikilala ang pangangailangan para sa bata na manatili sa kanila para sa kaligtasan sa kanilang mahirap na kapaligiran. Ipinahayag ni Jiang Gan ang kahalagahan ng unang pagtukoy sa pisikal na kakayahan ng bata bago magpatuloy. Tiwala sa kanyang sariling mga pamamaraan, pinaalalahanan ni Liho ang grupo ng kanyang mga kakayahan. Binigyang diin niya ang pambihirang pisikal na katangian ng bata at iminungkahi na magtulungan sila upang maitaguyod ang potensyal ng sanggol bago matapos ang kanilang oras. Tinanong ni Liho ang iba kung may mga tutol sa planong ito ngunit nanatiling tahimik ang grupo, na nagpapahiwatig ng kanilang pagsang-ayon. Ipinakita ni Liho ang isang singsing sa grupo at binanggit na ito ay nasa bata. Tinanong niya kung may sinuman sa kanila na nakakita na nito dati. Napansin ni Jiang Gan na hindi mukhang ordinaryo ang singsing at humiling ng mas malapit na inspeksyon. Matapos suriin ang singsing, napansin ni Jiang Gan na kung mahahawahan ng espiritual na enerhiya, dapat itong magpakita ng ilang pagbabago. Iminungkahi ni Jiang Gan na maaaring makilala ni Gogo na ang singsing ay gawa mula sa pinakamataas na antas ng meteorite. Sa kabilang banda, itinuro ni Soon na sa loob ng singsing, ang taludtod na, ang altar ng banal na apoy, ang simula ng malinis na lupa, ay nakaukit. Ibinigay niya ang kahulugan ng taludtod na ito bilang isang hidwaan sa pagitan ng bago at lumang kapangyarihan, kung saan ang altar na nagbibigay ng sagradong apoy ay mahuhulog, na magdadala ng malinis na mundo. Tinanong ni Jiang Gan kung may partikular na lugar na nasa isip si Soon, na sumagot na hindi siya sigurado. Sinabi rin ni Liho at Gogo na wala silang ideya. Nanatiling tahimik ang may kapansanan na lalaki sa buong pag-uusap. Tinanong ni Liho kung mahalaga kung hindi nila kilala ang organisasyon. Binibigyang diin niya na hindi nila pinag-iiba ang mabuti at masama at sa makatuwid, hindi rin dapat ito gawin ng bata. Pumayag si Jiang Gan sa pananaw ni Liho. Ipinahayag ni Liho na ang pinakamahalagang gawain na natitira ay ang pagbibigay ng pangalan sa bata. Si Jiang Gan, na kinikilala si Liho bilang pinakamatanda, ay nagmungkahi na si Liho ang dapat pumili ng pangalan para sa bata. Pagkatapos tingnan si Liho ang bata, nagsimula siyang ikwento ang kanyang sariling karanasan. Ibinahagi niya kung paano siya noon ay may 2 anak na babae at isang anak na lalaki na nagkasakit. Sa kasamaang palad, hindi siya makasama sa kanyang anak noong pinakakailangan siya dahil siya ay abala sa pagtupad sa kanyang tungkulin,
at pagbalik niya ay hindi na niya nailigtas ang kanyang anak. Nagtanong si Liho tungkol sa layunin ng pagiging mahistrado ng buhay at kamatayan kung hindi niya mailigtas ang kanyang sariling anak. Ipinahayag ni Soan ang kanyang pakikiramay nang marinig ang nakakalungkot na kwento ni Liho. Nagmungkahi si Soan na maaaring ang bata ay muling isinilang upang maging isang kahangahangang tao tulad ni Liho. Nagulat si Liho at nagtanong kung ano ang kapansin-pansin sa isang alchemist tulad niya. Ipinunto ni Soan na si Liho ay nakapagligtas ng maraming buhay sa pamamagitan ng kanyang medikal na practice, anuman ang kanilang estado, na inilalarawan ito bilang isang dakilang gawa. Binababa ni Liho ang halaga ng kanyang mga aksyon, na binanggit na mas marami pang tao ang hindi niya natulungan kaysa sa mga natulungan niya. Itinaas ni Liho ang bata, na naaalala ang isa pang bata na siya ring inilibing gamit ang kanyang sariling mga kamay na pinangalanang Soul. Isinaalang-alang ang singsing na gawa sa meteorite na naiwan kasama ng batang ito. Iminungkahi ni Liho ang pangalang Woon Soul para sa bata. Iginagalang ni Jianggan ang mungkahi ni Liho at pumayag sa pangalan. Sumang-ayon din si Gogo at pinuri ni Soan ang pagpili bilang isang magandang pangalan. Ang taong may kapansanan, ay sinabi na ang pagiging guro ng bata ay iiwan ang desisyon sa iba. Nagpatuloy si Liho sinabing ang batang ito ay pinangalanang Woon Soul na may pakiramdam ng responsibilidad at pag-aalaga. Sa kanyang kasiyahan, gumawa si Liho ng isang malawak na anunsyo, nagtalaga ng mga papel sa bawat miyembro ng grupo. Idineklara niyang siya ay si Liho, ang mahistrado ng buhay at kamatayan, si Soan bilang guro ng lihim na mga teknik, si Gogo bilang Golden Hands, at si Jianggan bilang Goblin Bandit, lahat ay may tungkulin sa pag-aalaga kay Batang Soul. Planong ituro ni Liho kay Soul ang iba't ibang kasanayan, kabilang ang medikal na kadalubhasaan, ang Dan extraction technique para sa paggawa ng potions, kaalaman sa mga halamang gamot, at ang poison arts technique. Bukod pa rito, nais niyang ipasa ang bihira at pinahahalagahang craftsmanship ng River of Thirst. Nagulat si Jianggan sa pagbanggit ng craftsmanship ng River of Thirst, at ipinahayag ang pagkagulat at hindi makapaniwala kung paano nakuha ni Liho ang kaalaman sa bihirang teknik na ito na maaari lamang matutunan sa orb mula sa Blood Fortress. Si Jianggan na kinikilala ang kahalagahan ng teknik ay ipinahayag ang kanyang paghanga sa walang kapantay na espiritual na kapangyarihan na taglay nito. Nang maglaon, nangako si Soan na ipapamana ang kanyang kaalaman at mga teknik kay Soul, na nakatuon sa pagtukoy ng mga multo at pag-aamo ng mga hayop. Si Liho na nagtataka tungkol sa paraan ng pagtuturo ni Soan, ay nagtanong kung balak nitong itago ang anumang kaalaman kay Soul. Tiniyak ni Soan kay Liho na plano niyang ituro kay Soul ang lahat, kabilang ang mga advanced na spell tulad ng spell ng kawalang lugar, spell ng pagtatago sa anino, at spell ng imahinasyon. Si Jianggan ay nagsalita pinuri si Soan at Liho para sa pagpapasa ng mga mahalagang kaalaman at kasanayan. Pagkatapos ay lumingon si Jianggan kay Gogo at tinanong kung naramdaman nito ang bigat ng mga responsibilidad. Sumagot si Gogo kay Jianggan, na ituturo niya kay Soul kung paano gumawa ng mga mystical na kagamitan. Si Jianggan, na nabigla sa mga sinabi ni Gogo, ay nagtanong kung maaaring nagkamali si Gogo sa pagsasalita. Si Gogo, na may ngiti ng pagtataka, ay kinumpirma na siya nga ay may kakayahang gumawa ng mystical na mga kagamitan. Si Jianggan, na nagmuni-muni sa kanyang sariling mga kasanayan, ay nagbiro na ang kanyang kasanayan ay nasa pagnanakaw at pagtakas. Gayunpaman, sinabi niya ang mga teknik tulad ng flash steps at hovering steps bilang mahalagang kasanayan, pati na rin ang dirt escape technique at self-shrinking technique, na sa tingin niya ay magiging kapaki-pakinabang kay Soul. Tinanggap ni Liho ang mga kasanayan ni Jianggan bilang nais para sa ibang mga alchemista, na hinihimok siyang turuan ng mabuti si Soul. Pinanatili ni Jianggan ang kanyang pangako na gawin ito, habang silang apat ay tumingin sa sanggol. Si Jianggan, na may biro, ay nagkomento kay Soul na siya ay hindi namamalayan na nagkaroon ng apat na masters na gagabay at magtuturo sa kanya. Napansin ni Jianggan ang may kapansanan na lalaki, siya ay lumapit habang dala ang sanggol sa kanya, habang pinapanood ang sanggol. Nagkomento si Jianggan sa sitwasyon, na binigyang diin na kahit na hindi siya master ng bata, tila nakatadhana silang magsama hanggang sa katapusan. Pinayuhan ni Jianggan ang lalaki na huwag magpakaramdam na obligado na maging mabait sa bata, ngunit hinikayat siyang huwag mag-alinlangan.
Itinuro ni Jianggan ang pagkakapareho ng lalaki at ng bata, na parehong tila nakatadhana na mamatay sa kagubatan ng mga hayop sa ilalim ng buong buwan. 10 taon na ang lumipas sa loob ng kubo, si Liho ay pinagalitan si Suwol na inutusan siyang i-memorize ang lahat ng pangalan ng mga halamang gamot bago subukan na umalis. Si Suwol, na nagulat at huminga ng malalim, ay nagulat nang biglang dumating si Jianggan. Si Jianggan ay nagbiro sa kanya dahil sa labis na paghinga ng malalim, na tinawag siyang rascal. Si Suwol, na ngayon ay 10 taong gulang, ay binati si Jianggan bilang ika-4 na master sa kanilang grupo. Tinanong ni Jianggan kung si Suwol ay pinagalitan muli dahil sa hindi pag-memorize ng mga pangalan ng halamang gamot. Inamin ni Suwol na naramdaman niyang hanggal siya sa kanyang mga pagsubok. Tiniyak ni Jianggan kay Suwol na hindi ito isang usapin ng katalinuhan kundi isang tanong kung gaano siya kahusay sa pag-unawa sa mga aral ng iba pang masters. Iminungkahi ni Jianggan na dahil si Liho ay napakatalino, malamang ay nakita na niya ang kinalabasan na ito. Tinanggap ni Suwol ang pananaw ni Jianggan sa isang simpleng sagot na, okay. Ibinahagi ni Jianggan ang ilang karunungan kay Suwol, na ipinaliwanag na habang tumatanda ang mga tao, natural na magkaroon sila ng mas maraming alalahanin. Payo niya kay Suwol na huwag sisihin ang sarili o magtaglay ng galit sa matandang si Liho. Nakaramdam ng kalungkutan si Suwol at nagtanong kung hindi na ba mabubuhay ng matagal ang unang master. Sumagot si Jianggan at sinabing, bilang isang alchemist na nabuhay ng 800 taon, maaaring oras na para siya'y magpahinga. Binanggit ni Jianggan na dahil sa sirang niyang nidan, si Liho ay tila isang matandang lalaki na, kaya't inaasahan na siya'y tumanda. Hinihikayat ni Jianggan si Suwol na ipakita ang higit na kasigasigan sa mga aral ni Liho, na nagmumungkahi na magdadala ito ng kagaanan kay Liho. Tumugon si Suwol ng simpleng sagot na, okay. Pinuri ni Jianggan si Suwol para sa kanyang kabutihan at tinanong kung ano ang itinuro sa kanya ng mga masters habang dumudukot sa kanyang damit. Sumagot si Suwol na natutunan niyang palaging maging mabait, maniwala sa sarili, manatiling mapaghinala sa iba, at huwag lubusang magtiwala sa kanila. Sinurpresa ni Jianggan si Suwol sa pamamagitan ng paglalantad ng mga prutas na parang mansanas na kanyang itinago sa kanyang damit at inialok ang mga ito kay Suwol. Natuwa si Suwol at nakilala ang prutas, at namangha na 3 ang kanyang natanggap, na nagtatanong si Suwol kung pumunta ba si Jianggan sa labas. Mapagpakumbabang sinabi ni Jianggan na siya'y maswerte na natagpuan ang mga nectarines na prutas at nahuli pa ang isang kambing habang siya'y nasa labas. Agad na nagsalita si Suwol tungkol sa kanyang kagustuhang makalabas, ngunit pinigil siya ni Jianggan sa isang mahigpit na, hindi. Pagkatapos, tinanong ni Jianggan si Suwol kung ano ang itinuro sa kanya ng unang master. Naalala ni Suwol na kailangan niyang basagin ang Gates of Heaven bago umalis sa Ghost Village. Humanga si Jianggan sa pag-unawa ni Suwol at ipinapaalala na natutunan niya ang kasanayan ng River of Thirst na dapat magbibigay sa kanya ng kakayahan na mabilis na makabisado ang Heavenly Birth. Hinihikayat ni Jianggan si Suwol na mag-aral ng mabuti habang siya'y pupunta upang mang-alap ng mga nectarines na prutas. Masaya si Suwol na tinanggap si Jianggan bilang kanyang master na may, oo master. Nang gabing iyon, habang si Suwol ay sobrang antok habang nagmememorya ng mga pangalan ng halaman, nagulat siya sa tunog ng isang kambing na umuungol. Nang tumingin siya sa labas ng bintana, nakita niya ang may kapansanan na lalaki na nagpapakain sa kambing gamit ang kanyang mga paa. Nais makatulong ni Suwol at nag-alok ng tulong, ngunit iginiit ng lalaki na kaya niyang mag-isa at iminungkahi na pwedeng asikasuhin ni Suwol ang kambing kung nais niyang makatulong. Masaya si Suwol na pumayag na at sinimulang asikasuhin ang kambing. Binanggit ni Suwol na narinig niyang nahuli ang kambing mula sa labas, na nagpapahiwatig na maraming kawili-wiling bagay sa labas ng kanilang village. Nagtanong si Suwol sa lalaki kung totoo bang kasing delikado ng sinasabi ng mga tao ang labas na village. Seryosong nagbabala ang may kapansanan na lalaki kay Suwol, na nagsabi na ang isang batang walang karanasan tulad niya ay malamang na mawala ng buhay sa loob lamang ng isang oras sa labas ng mundo. Binigyang diin niya na ito ang dahilan kung bakit ang mga masters ay lubos na nagmamalasakit sa pagtuturo at paghahanda. Para kay Suwol sa mga hamon na lampas sa pakiramdam ng panghihina ng loob dulot ng mga salita ng lalaki, tahimik na sumang-ayon si Suwol, kinikilala ang mga potensyal na panganib na naghihintay sa kanya. Sa nakitang lungkot at panghihina kay Suwol,
Inanyayaan ng lalaki si Sewol na umupo sa tabi niya, kinikilala ang talino ni Sewol sa pag-aaral ng sining ng paggawa ng craftsmanship. Gayunpaman, sinabi ng lalaki na nahihirapan si Sewol sa pagmamemorya. Sumang-ayon si Sewol sa obserbasyon ng lalaki. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki kay Sewol na ang pangungusap na kanyang ibabahagi ay dapat malalim na nakaukit sa kanyang puso, na dapat bigkasan ng 3 beses bago matulog at pagmulat ng mata. Tumugon si Sewol nang may kumpirmasyon na oo, at binigyang diin ng lalaki ang kahalagahan ng gawain. Inutusan si Sewol na huminto sa pagsasalita at mag-focus sa pagmemorya ng pangungusap. Sa sumunod, binulong ng lalaki ang mga salita upang matutunan ni Sewol. Pinalakas ng lalaki ang loob ni Sewol na ipagpatuloy ang pag-ulit ng pangungusap hanggang sa maalala niya ito, hinihikayat siyang huwag ma-pressure. Nagpasalamat si Sewol ng masaya sa suporta ng lalaki. Muling nagsalita ang lalaki na ang mga impormasyong ibinahagi niya ay isang lihim, sumagot si Sewol ng masiglang, sige.